To be honest, kulang ang service ni Tatay Digong. Alam nyo, ang dami po, ang dami pong vlogger ng Duterte na gustong-gustong sumama sa mga rally, campaign rally. Wala talagang wala talaga yung pantusto sa mga vlogger eh. Kasi mahirapan talaga, hindi naman mayayaman lahat ng mga vlogger eh. Yung dadayo lang kung sa Luzon lang o kahit very willing nga silang pumunta ng Visayas, di ba? Paraning ang sinusukat team, lalo na ang kanilang boss dahil hindi na sila obra. Alam po ninyo, kahit po follower kayo, kung nakita, makukumpare nyo eh. Kahit na follower pa kayo, kahit tawagin pa kayong loyalista, pero makukumpara nyo yung tahimik, mingaw. Kala ko, loko-loko eh. Kahit loyalista pa kayo, kung talaga kayong sumusubaybay sa politika, makikita nyo yung pagkakaiba. Makikita nyo yung pagkakaiba ng palakad ni Marcos at ni Duterte. Ang layo talaga mga kapatid. Napakalayo. Lagi namang heads will roll gaya ng DOT Secretary Bautista nung lagi brownout sa NAIA. Tapos ngayon pa lang sila magpaplano-plano. Tignan yung pronouncement ni Dizon panay sa EDSA busway. Ano koneksyon nyo sa EDSA busway? Panahon ni Duterte yan. May bago ba kayo pagagandahin nyo ba yung EDSA busway? Kahit anong paninira nila dito sa Davao City, Boss Buds, di magbabago support namin sa mga Duterte. Ang problema, pinansisira nyo yung Davao City sa mga hindi taga Davao. Yun yung abstract sa akin eh. Ibig nyo sabihin, matatalo si Digong sa Davao? Kahit balot ako ng alahas, parang mas gusto ng senatorial ni BBM na sila-sila na lang. Huwag na isama sa kampanya si BBM. Alam nyo, maganda yung napaka-energetic po ng campaign. Wala pa ako nakita na campaign ng mga Duterte senatoriables na yun nga, yung tahimik, yung walang sigla. Ang sigla po lagi, ang sigla. Dapat kumanta ka, sir. Buds, magandang acoustic dyan sa kwarto. Parang may reverb. Teacher's pet. Tuwa. Drama daw talaga yung hold up para sirain ang Davao. Saan ba walang krimen? Boss, di kaya ginagawa ng paraan yung enrolled bill o kung ano man yung pinapalabas ng Supreme Court? Kasi humingi pa ng palugit eh. Papakita lang naman nila yung dokumento. Hindi naman nila malulusutan yung Supreme Court. Nakita nyo naman kung gaano, kasi yan yung sinasabi ko sa inyo, magtiwala pa rin tayo sa mga korte. Kasi once na pati korte, hindi na natin pinagtitiwalaan, wala na tayong kabuhay-buhay na, di ba? Body kahanga-hanga ang mga PDP laban, malaman ang mga BBM parang lata na walang laman. Tsaka halos lahat ng mga BBM senatoriables is either naging senador na o kamag-anak sila ng naging senador. No? Kaya wala na silang pwedeng ipangako eh. Ano man yung maisip nila ngayon, ang tagal nyo ng mga senador, bakit hindi yan naisip nyo? Ako, very personal yung yung sa akin. Tama yun eh. Iboto natin yung mga PDP lahat. Dahil i-impeach nila si BP Sara. Sasabihin nyo ba na very personal naman yan, Badong? Yun lang ang dahilan mo? Oo, yun lang ang dahilan ko. Kasi pag pumayag tayo na ma-impeach si BP Sara,
Nakita na natin yung mga kinaso nila sa impeachment. Eh. Alam natin na hindi yan makakapag-stand sa court. Di ba? Walang korte na hahatol kay BP Sara. Eh, dahil ang impeachment court ay botohan, pwede talaga mangyari. Pag wala na po si BP Sara, kaya na po nilang gawin ang lahat. Wala tayong masisingil dyan sa mga yan kasi kalyado nila o kamag-anak pa mismo yung susunod na presidente. Sino bang malalakas pang presidentiable? Yung mga Tolfo? Sa tingin nyo, lalabanan ni Rafi lalaban si Rafi pag ang kalaban niya si Martin? Sa totoo lang, yung tapang ni Rafi at saka ng mga Tolfo, wala pa akong narinig na nilabanan nila na oligarko. Napanood mo na ba, Sir Bads, yung batang nakidnap at pinutulan ng daliri, yung magulang, involved dati sa Pogo? Tapos sa interview ni Remulla, parang isinisisi na naman kay Berardi kasi 2016 daw nagsimula yung Pogo. Yun nga po, matagal ko nang dinidiscuss yan. No? May problema ba tayo sa Pogo noong panahon ni Duterte? Ibig sabihin, kaya ni Duterte na kontrolin yung mga krimen-krimen dyan. Kamay na bakal di ba? Ayun yung basic difference nun Tapos sa inyo nagka-problema, sa inyo nagkaroon ng mga maraming gulo. Ang sisisihin nyo, si Duterte. Dahil sa kanya nagkaroon ng Pogo. Kung meron palang, kung nagkaroon, halimbawa po, kung susundan natin yung usapin na ganyan, halimbawa po, merong sindikato sa pulis. Halimbawa lang, sisisihin natin yung nagtayo ng Philippine National Police. Sinong presidente ba? Baka si Aguinaldo pa nagtayo niya. Si Aguinaldo pa. Nakita niyo yung diferensya. Iba talaga yung pag yung pinuno mo, naghanap lang na masisisi. Ibang-iba kay Duterte. Ibig nyo sabihin si Duterte nag-cause ng droga? Hindi, di ba? Pero nilutas niya yun. At wala siyang tinanong, saan ba nagsimula itong droga na to? Hindi. Alam niya yung gagawin niya. Yun yung tunay na leader. Hindi ka nagtatanong. Kasi ako naging leader ako sa maliit lang. Bakit hindi mayroon kang madadatnan na problema? Uso lipatan Ako nakailan lipat ako sa ilang taon ko. Halos kada 2 years. 2 years pinakamatagal ko, lipat na naman. Kung saan may problema, kung saan maraming problema, doon ako. Nagkuha-question ba ako na bakit hindi nalutas ito po? Alam niyo kung bakit? Kasi may nilulutas ako. Ibig ko sabihin, pagpunta mo ron sa isang lugar, lulutasin mo yung nakita mong problema doon. Ngayon, kung yung papalit sa'yo, may nakita pa rin problema, natural. May makikita pa yun. Mas maliit kasi nalutas mo na yung malaki. Boss Buds, what if ang constitutional ang hatol ng SC sa GAA? Then 65% ng release ng budget, what will happen? Sinabi nila ang constitutional yung GAA. Babalik tayo sa 2024 budget. Hindi po mawawala. Ngayon, kung yung opinion ko to hindi ko pa nararanasan yan. Wala pa nangyaring ganyan. Sabi nga ni Chis, wala na nag-declare ng constitution. Tingin ko, di reenacted yun. Paano yung item, wala naman doon. Nagastos mo yung item na nasa 2025 GAA, pero wala sa 2024. Yun ang malaking usapin. Isusoli mo dapat, di ba? Isusoli yun dapat ng mga
nung ahensya na nakagastos no, kasi illegal nga eh. Kaya napakalaking komplikasyon ng ginawa nila. Eh, sa tingin ba natin, pagkakamali lang yun o nagmamadali lang? Hindi. Sa tingin natin, sa tingin ko, sinasadyak nila yan. Kasi umangal na si BP Sara eh. Yan yung dahilan ni BP Sara kung bakit siya nag-resign, di ba? Naturingan siyang DepEd Secretary, pero may mga budget na ang may control, hindi siya. May budget yung DepEd na hindi siya yung may control. Kaya yung sinasabi nyo na lahat kay BP Sara dumaan yan. Tapos, 2 taon lang si BP Sara, parang lahat na ng problema ng DepEd sa kanya na sinisisi. Eh, wala kasi kayong alam kundi manisi. Mga hindi kayo marunong mag-lead. Kaya si Angara wala akong kabilib-bilib. Kasi bakit ka angal lang angal? Lutasin mo. Hindi mo kaya lutasin. Mag-resign ka. Simple lang yung ghost employee. Sa akin mo ibigay, ghost student, sa akin mo bigay ang trabaho na yan. Tumbasan mo lang tong pera, tinatanggap ko rito. Napakadali lang, di ba? Napakadali lang. Puta, may listahan. Sino mga eskwelahan yan? Asan tong mga bata na to? Asan yung record nito? Saan galing to? Alam niyo po, alam ko yan eh. Kung may record dapat din yan sa public school. Kasi galing ng public school dapat yan, mga bata na yan. Galing dapat sila ng public school. Kaya mo sila babayaran. Yun po yun eh. Public school na nautok ng private school na mag-enroll sa kanila dahil libre. Kaya nagyayakag yung mga private school na sa kanila mag-aral kasi dahil dyan sa 13,500 na kumbaga pag public school ka tapos nag-enroll ka ng senior high school sa private, babayaran ng gobyerno yung private school. Eh, ang daming usapin dyan eh. Di ba? Kung ako, talaga, magtatayo ako ng eskwelahan. Ang laki ng kikitain ko. Imagine niyo kung magkano 13,500. 13,500, ang 10 nun, 139,000. Ang 100 nun, 1.3 million. Magkaroon ka lang ng 500, may 5 million ka na. Nakita. Walang katuturan kasi yung inaangal na problema. Ang dali lang lutasin eh. Kaya nagtataka, ay, Sara Duterte. Wala akong kabilib-bilib sa mga leader na may problema, hinahanapan ng masisisi. Kalokohan niya. May problema ka, lutasin mo. Hindi mo uugatin, kailan naganap tong problema na to? Ay, hindi pala akin yan. Eh, ano ngayon kung hindi iyo? Hindi mo lulutasin? Kasi hindi iyo? Kalokohan. Bakit kayo nabobobo? Kayong mga BBM supporter. May kasabihan tayo, you cannot give what you don't have. Diba? Simple. Hindi mo pwedeng ipamigay yung wala ka naman. Dahil nakikinig kayo sa mga bugok na vlogger, wala naman na ibibigay sa inyo na talino. Hindi kayo tumatalino talaga. Ang argumento nyo, pag naano kayo, China, PDP, China, Province, Philippines, China, PDP, Party, China, Philippines. Ang ganda ng pinapayo ko sa'yo, huwag kang magpalit, BBM ka pa rin, pero tumambay ka. Itiko mo yung bibig mo, tumambay ka dito, araw-araw, tatalino ka. Sinasabi ko sa'yo, kahit nakakontra ka pa rin. Hindi naman kita sinasabi na tumambay ka para makonvert kita, hindi. Tumambay ka para maka-appreciate ka. Kasi yung mga matatalino, na-appreciate niya yung mga matatalino eh.
Kung hindi mo ako na-appreciate, wala ka pa sa level. Marami ko na-appreciate na matatalinong tao na hindi kami pareho mag-isip. Di ba? Halimbawa, si Magno. Hindi si Jama, yung isang Magno. Naniniwala akong matalino yun. Pero hindi ako sumasampalataya doon. Alam ko habang panahon kaming hindi magkakasundo. Pero naniniwala akong matalino siya. Wala, sa matalino kasi, iba yung usapin ng matalino at iba yung usapin na nagkakasundo ba kayo. Kaya dito, ma-appreciate mo rito eh. Kasi dumadami matalino rito. Hindi nyo ba napupuna? Yung mga followers ng mga Duterte, ang daming tumatalino. Maring nagsimula kayo, may mga kakilala ka na mga followers ni Duterte, nagsimula kayo na pareho lang kayo ng utak. Pero dahil maraming magaling na vlogger ng Duterte, hindi ko sinasabing ako pinakamagaling. Napakarami po na mas magaling pa sa akin na Duterte vloggers. Dahil sa kapanonood at kapakikinig nila, nadadagdagan yung kaalaman nila. You cannot give what you don't have. Di ba? Kung yung mga parang ano yan eh, parang yung mga matatalinong profesor. Bakit yung mga estudyante ng Ateneo? Bakit yung mga estudyante ng Ateneo, lalo silang tumatalino? Kung nagsimula yung public school at yung nag-aral sa Ateneo, pareho silang matalino na nagsimula. Sa tingin nyo, sino yung gagraduate na matalino? Taga-Ateneo. Kasi nakakapagbayad sila ng magagaling na profesor. Kaya hindi ako naniniwala sa hindi ako naniniwala doon sa wala sa eskwelahan yan, nasa estudyante yan. Kasi may mga eskwela na puta lahat ng top 10 naroon, di ba? Makikita niyo po yan, lahat ng top 10 kahit na anong nariyan sa mga eskwelahan na yan. Yun eh. Ikaw naman, Six Sense, wala kang katyaga-tyaga sa mga hindi niya nga alam yung flooding, hindi niya nga maunawaan. Okay, China at Pilipinas kung ano man under negotiation. Ano yung tanong? Ano man na, ano yung under negotiation? Yung nakikipagsagutan pa tayo sa kanya, bigla mo nang tinabla. Wala na, ano na ang laruan natin. Patay ano tayo. Paminsan-minsan na lang tayo napapasukan. Di magpupurihan na naman tayo rito. Naku, tatalino yan si Loco dito kapag lagi yan nandito. Hello ba dong, kumusta ang rally ng PDP sa Bulacan? Hindi po sa Bulacan eh. Marami, di ba? Ano po yun, KOJC? Actually, parali po yun ni ni Pastor Kibuloy. Nang sabay-sabay. Ganun po si Pastor Kibuloy pag nag-rally. Sabay-sabay. Ayun po. Tapos, nag-guess lang po yung mga PDP. Hindi po lahat ng PDP na pagsasalita doon. Mga piling PDP senatoriables lang. Katulad kanina, ang mga nagsalita ay si Senator Bongo, si Senator Bato, si Marcoleta, Senator Marcoleta, at si Senator Bundok. O kung meron pang iba, hindi ko na nakita.
Hello, kumusta ang PDP laban sa Laguna? Ayun nga po, maraming umatin. Tapos, dun sila sa PDP Laguna, tapos broadcast yun sa lahat